upcoming events at saka doon regarding sa performance at mga absences or transferees mga ganun. So first po, bukas po na schedule. 11 to 3 p.m. laro ng lahi. Kailangan po 3 p.m. nasundo na po sila. Ipo-post ko po ito sa GC. Kasi minsan po, kahit po sinabi ko na sa mga bata, nagtatanong pa rin po ang parents. So, kaya po nire-rely po namin sa GC. Tapos minsan naman po siguro, hindi nakita ng parents sa sa GC or hindi siya nakapagbasa, tinatanong ulit. Kaya minsan, pinupost namin at sinasabi namin directly sa mga bata. Maganda kasi kapag directly sinasabi ko sa mga bata, kasi sila, as high school, hindi pwede na teacher na rin mag-inform sa parent. Kasi tulad niya, sila ay mag-high school na hindi pwede na sa high school kasi, balik ba, pinarelay din namin sila na pag may information na nirelay sa kanila, sila ang magsabi mismo sa parent. Kasi pagdating sa high school, ganun na kasi, hindi na sa high school, hindi kasi lahat ng schedule ay nasasabi talaga sa GC. Lalo na pag high school, kaya pinipapare namin sila kasi sila ay mag-high school na. So, nire-relay namin sa kanila yung information. Siguro kasi may mga batang nakakalimutan, kaya nagtatanong ko rin po parent. Pero dapat as mga sila, grade 6 na. Dapat, pala na natin parents na, makinig ka pag may announcement out, ang teacher mo, para if ever hindi man ma-relay sa kanila, inform ang parent. Kasi baka sabihin, hindi naman sinabi sa amin. Eh syempre, ang muna namin karap, yung bata, kaya sa bata po namin sinasabi. Okay po. So, bukas po, laro ng dahil 11 to 3, pasok po ng 3 p.m. po. 11 po sila dapat nandito. At tapos, nagpadala din po ako sa kanila ng board games. Kaya, pinapasulat ko rin po ito sa notebook. Sila po parent na nakita ng schedule po namin. Napasulat po ako ng mga schedule po namin dito. Pinasulat po sa notebook. Sino po parent dito ang nakakaalam na may schedule po sila sa notebook? Yes po, kasi po mga families, remind ko po ulit, i-check po natin yung notebook sa anak natin. Nagsusulat kami sa may project na, may mga upcoming activities mo. Kasi doon po pinapasulat yung mga schedules po namin. If ever man na makalitaan po, informed pa rin kasi nakasulat sa notebook. So, i-remind ko ulit parents na dapat po i-check po natin yung notebooks ng ating mga anak. Kasi nag-check po kami ng notebook, yung iba po walang sulat. Yung iba po hindi, yung iba walang quizzes, yung iba ginagawa ng project na tatlong buwan po po. Laro po ng lahi next. Christmas party po, December 18, 2024, 1 to 3 p.m. Yung nabigay po sa akin ng McDo, which is 25 na bata. Yun po yung mabibigyan ko lang po ng McDo kasi sila po yung bayan. Pero meron po nagsabi sa akin ng mga bata na magdadala po sila. Pero hindi naman po ito, hindi po ito, kumbaga, pinors mga bata na, ay, kailangan magdala kayo ha, kailangan dala. Sila po mismo ang nagsabi. Kasi meron pong ibang klase na hindi makakapunta dahil wala daw food. Sabi ko, kung walang food, kahit kanin or ulam po, ano madala nyo, at least mag-enjoy sila sa party. Kasi pinupunta po talaga, syempre last year na lang po nila as elementary student. At magkakahiwa-hiwalay na po yan sila pagdating ng high school. Yung experience po, nakasama po nila yung mga klase na hindi ko matatawaran na kahit magdala naman po sila ng kahit hindi man yung parang bunga, kailangan magdala, kahit magbaon na lang po sila, okay lang po, at least nag-enjoy po sila sa games, nag-enjoy sila kasi mga classmate nila, sasayaw sila dyan, kahit ano po po nila sa games. So kung hindi man po nakapag-buy ng McDo, kung magdala kahit pag-bowling po anak na, okay lang po. At sinabi ko rin po sa mga kaklase na, if ever ang classmate nagbaon ng ganito, hindi kailangan pagkawalan kasi yan ay blessing. Hindi po yan perfect. Siyempre may mga bata po tayo na hindi man, siyempre may mga parents po tayo na hindi, wala silang fund tayo, hindi po natin nakikinig po. Pero gusto po nilang sumali. So, kung ano man po madala, okay lang po at enjoy nila ng bata. Kasi last year na po nila dito. 1 to 3 p.m. po, pasundo po rin ng may party po kasi kami milk SMTP, kaya papasundo po sa time 4 po in advance yung, yung service o yung susundo. Kasi minsan po, 7 po, may nakikita pa po sa dyan hindi pa po nasusundo. Babae. Nadadaan lang sa binyaki nila, baka magalit sa lise. Magalit yung parent. Kaya, pinapasabihin na lang namin na dun sa may paliwanag. Yung sa may customer po. Yes. So, kailangan po masundo po ng po. Then, regarding po sa academic status of perfect attendance, every quarter po, nag-awarding po kami ng perfect attendance. Patuloy po mga anak kong pasali sila. Mga batang maasahan, meron din po certificate. Academic status, meron po akong estudyante dito na pag naging 90 po yung average ng kanilang grade, masasali po sa honor list pagdating po ng graduation. Meron po ako dito ng estudyante na nakaabot po ng 19 grades. If ever hindi man po, meron po tayong 3rd at 4th. Bigyan po ng mga bata para po. If ever gusto silang maging honor pupil, pwede naman po. Wala naman po pinipilit yung section. Basta nakaabot po ng 9. Hindi naman po hindi kasama sa star section. Kasi ang star section po ay hindi naman po kumagalat sa kanila nakabot nila 90. Yung iba po, hindi naman po yung honor list. Nasa honor room. Ito po upcoming event. Ito po ay voluntary. Hindi po ito, hindi po ito yung para sa akin ito. Nasa sa ito po. Yan rin po, ito po yung amount. Kung sino lang may gusto, per packs po ito. Nakamay na baka mag-storage po, no? Okay na ba? Okay. Kung dalawa po parent and so individual po ang price. Lahat po ito sa mula kinder hanggang grade 6 po nandito ang price. Yung po, yung seating arrangement ng Alan Post, kung nakakabayad,
sitting arrangement. Yung mga unang divide, syempre nasa front sila. Tapos yung iba, sunod-sunod. Then, last picture po sa mga gustong humabol. Meron na po nabigay sa akin, i-order ko na po, inaantay na lang po namin po kayo namin ibigay po sa akin. Useful ID, ganun din po, hindi pa patapos, lahat po kami wala. Science Roadshow, pinakita ko rin, may sinend po sa GC, na yung mga pictures. Then, pinaliwanag ko din po sa mga bata kung sino lang po ang gusto kong sumali. Itong Science Roadshow, ito lang po sa school. Dadalhin po ng, yung mga tao po na meron dalang equipment about science, mag-explore po yung mga bata doon. Parang, sino po yung may anak sa high school, parang ano siya, ano ba yun? Meron silang, about sa science, parang may mga tinitignan sila doon na about planets, about mga meteorites, mga ganun. So, kung sino lang po ito may gusto po mga nagpipigil sa akin, tayo. And, ito po. Absentees at transcription, Form 137. Sa Form 137 naman po, alas lahat ng mabigay niya, naman po kasi transcripts. Tatlong babae, dalawang lalaki, pero okay naman ako. Absentees po. Ang absent lang po dapat sa isang taon ay 20. Sa napapansin ko po, marami pong batang sumobra na po. Kaya mamaya po kakausapin ko po regarding absenteeism na hindi naman po nag-inform sa akin. At wala naman din po siya na mami, absent po sa ganito ganyan. Wala po. Tapos, ang absenteeism po kasi ay may tip po namin yung binamati lalo na pag-grade 6. Kasi magre-refer po yan sa high school. Sa likod po ng card nila may nakalagay po ilan lang po ang pinasok at ang inabsent. So, dun po sa mga batang mag-absent po, pwede may sakit, paki-inform po ako. Or padala ng skip letter. If ever absent po may sakit ako. Then, sa mga transferees po, pakidala po ng long white folder. Lagayan po ito ng Form 137, yung permanent record nila. At lahat po ay magdadala ng short brown envelope. Dito po ilalagay ang card na kukunin nyo sa 4th quarter para may enroll yung anak nyo sa high school. Nilalagay po namin sa sa short envelope na brown para hindi po magusot or hindi mabasa or hindi siya magkaroon ng mga sulat-sulat. So, yun lang po. So, sino po ang may question?